Okay, so hello guys, welcome again sa akin channel. Okay, so this video, pag-usapan ngayon yung appointment already exists. Okay, so matagal ako hindi nakapag-tutorial guys. Kasi more on ginagawa ko is more on views sa liga. Okay, so mga rumarampa. Pero this video guys, marami ako nakikitang may problema sa appointment already exists. Kasi mga luma kong video is marami nagtatanong doon, hindi ko nasusundan. Okay, so ito yung bagong update ngayon para mawala yung appointment already exists. Pero bago ako magbigay ng idea guys at mga technique para paano mawala yon, so bakit nga ba nagkaroon ng appointment already exist ang isang slot? Okay? So, ito yung mga common problem guys dyan kung bakit nagkakaroon kayo ng appointment already exist. So, number one, so nag-fill up ka ng form. So, natapos mo yung pag-fill up ng form, nandun ka na sa payment. So, ang nangyari is, hindi mo sinasadya na na-click yung back. So, once na-click mo yung back guys doon is, automatic mawawala yung ginawa mo nga doon, application form. Okay? So, pag kuha ka ng bagong slot, lalabas doon, appointment already exists. So, ganyan yung isang problem. So, second, is doon sa payment. Okay, so papakita ko sa inyo guys paano nagkakaroon ng problema. Okay guys, so ito yung isang problema kung bakit nagkakaroon ng appointment already exists dito sa payment. So, dito kasi, tatlo kasi pag ipili mo payment dito. So, e-payment, debit card, tsaka over the counter. So, make sure, pag pinilit mo yung e-payment guys, Paymaya yan. Okay, so make sure meron kang Paymaya o kaya meron kang GCash. Kasi mag-automatic payment po kasi yan. So, pag wala naman yung Paymaya mo, GCash, hindi mo siya mapuproceed. Pag binak mo yan, automatic yan, is mawawala yung ginawa mong appointment. Kaya pag kumuha ka, appointment already exist na rin. Second, yung debit card, same lang din sa nauna sa e-payment yan. Okay? So, pag wala kang ATM, so hindi mo na siya mapaprocess. Okay? Kaya, huwag kang makakamali guys dito sa payment. So, ang pipiliin mo talaga dito is yung over the counter. Okay? Kasi over the counter, pwede mong bayaran sa GCash yan is okay sa 7-Eleven. Okay, so okay sa Byte Center. Okay? So, yun lang guys. Okay, magkamali ng pag-fill up sa payment. Okay, so third is natapos mo yung pag-fill up ng form. So, nandun ka na sa payment. Natapos mo yun at dumating yung reference number. Ang problema niyan is nagkaroon ng emergency sa iyo. Okay? O kaya is yung schedule nagkaroon ng conflict. Okay, ngayon, pagkakuha ka ng panibagong schedule, hindi na po siya pwede. Okay? Kasi naka-record na po yan sa DAP. So ngayon, ano ba yung mga pwede nyo gawin para mawala yung appointment already exist o cancel previous appointment? Okay? So ito yung mga technique na pwede nyo. Okay guys, so ito na yung solution na tuturo ko sa inyo para mawala yung appointment already exist. So dito sa ano guys, sa information, for example dito sa name, ito lang yung pwede nyo baguhin guys. Tatlo. Pwedeng last name, pwedeng given name, o kaya birthday. Ayun lang. Okay, birthplace. Okay, for example guys, dito sa last name, for example, ang last name is dalawa. For example, DL. Okay, so kung ganyan yung ginawa mo guys, i-double space mo lang yan. Automatic wala na yung appointment already exist mo naman. So kung double words yung last name mo. Okay, same din yan guys, kung sa given name mo, dalawa yung pangalan mo. Okay, dalawa, 2 words. For example, GL. Ayan. Okay, so double space mo lang yan guys. O mawawala yung appointment already exist mo. Okay? So yun yung pwede mong baguhin dyan. O kaya, dito naman sa birthday, for example, 2003, gawin mong 2002. Okay? So kung hindi man, yung last name mo tsaka given mo is double words. So pwede ka dito sa birthday o kaya sa birthplace. For example, ito Balanga City. So, kung ang unang ilagay mo is Balanga, pang lagay mo is Balanga City na, dalawa. Okay? So, yun yung pwede mong pagpilian dito guys. Kung meron kang appointment already exist na pwede mong baguhin. Either na name, last name, or birthplace, o kaya birthday mo. Okay, so yun yung video yung ginawa ko. So, ngayon naman, pag may babaguhin ka doon guys, so tip ko sa inyo, pagpunta sa DP, so explain mo na lang nagkamali ka ng pag-fill up. Okay? So, for example, binago mo yung date, yung birthday mo, so explain mo na lang doon na nagkamali ka ng pag-fill up. Okay, so pag double space naman, walang problema doon. Kasi hindi naman siya komplikado doon. Okay, so pag binago lang yung birthday mo, o kaya yung birthplace, so pwede mo explain sa DP na nagkamali ka ng pag-fill up. Okay? So, second guys is, no choice ka, kung hindi ka nagmamadali, hintay mo na lang ma-expire yung slot mo. Kasi expiration po ng slot is 72 hours, so 3 days po yun. Okay? So, kung hindi ka nagmamadali guys, pwede mong hintayin na lang yun. Pero kung nagmamadali ka, pwede mong gawin yung number 1 na solusyon na tinuro ko. So, pwede mong baguhin yung name mo o yung birthplace mo para makakuha ka ng panibagong slot. So, effective po yan guys. So, marami nang natulungan niyang tekniko na yan sa luma kong video.
Okay? So, nasa iyo na yan kung paano ma-explain sa DP. Kasi ang DP naman, madaling pakiusapan yan, di ba? So, yun lang guys. So, hopefully nakatulong sa itong video to. Kung nakatulong sa iyo, pakishare na yung video guys. At sa mga kaibigan ka para may problema sa appointment already exists. So, i-share mo yung video guys para matulungan natin sila. Okay? So, yun lang guys ko. So, may mga tanong ka pa, comment na sa baba para masagot ko yung mga hindi nyo na naintindihan sa video at yung may gusto pa kayo malaman. Okay? So, yun lang guys and God bless sa inyo lahat. Peace.